Narito na ang programang Kastigadora Aksyon Agad. Mapapakinggan at mapapanood sa internet broadcast. Ito lamang sa himpilan ng CCI News Filipino Views Channel TV. Ang Kastigadora ay bumabatikos sa mga tiwali ng ating pamahalaan. Walang takot, walang gulat at nagbubulgar sa likod ng mga balita. Ito ang Kastigadora Aksyon Agad. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Master Jenny, para sa programang Kastigadora Aksyon Agad. So magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po tayo sa CCI News Filipino Views Channel TV. Ang programang Kastigadora Aksyon Agad. Ang inyong lingkod, Master Jenny. Magandang hapon po. Siyempre, isang makabuluhang pagbabalita na naman po sa ating programang Kastigadora Agad, na kung saan nga po ang inyong lingkod na Master Jenny ay nag-iisa nga po, mapapansin po ninyo, dahil ang programa pong ito ay Kastigadora Aksyon Agad. Ito po mapapanood po ninyo tuwing Lunes po, no? Alauna hanggang alas 2 po ng hapon, na kung saan nga po magbibigay po tayo ng mga talakayan at magbabalita nga po yung mga reklamo po sa ating programa nga Kastigadora Aksyon Agad, na kung saan ang inyong lingkod po ay ina-actionan po agad yung mga sumbong po sa atin, no? Na kung saan nga po kahapon, no, na nagpunta po tayo dyan sa Payatas, Quezon City, at maging dyan po sa sitio Harangala, San Isidro, Rodriguez Rizal, na kung saan nga yung mga member natin ng mga Maharlikans recovery teams na nagreklamo po, no, ukol nga doon sa nang aangkin pa sa kanila na nasabing lupa, na kung saan nga po inaward na nga po ito ng nasabing si Daniel Prañesa, na ipinakita naman po ng aming kasama ng PSD at the same time po Maharlikans recovery team, na kung saan ay kasama nga po namin si Caboy Omega dyan sa Payatas, Quezon City, na kung saan nga nag-coverage po kami dyan, ano, kaya sa residente po ng junk shop na si Mr. Pablo Obadora po, na kung saan nga po yung mga sinabi po niya sa ating programang Kastigadora Aksyon Agad, yung mga kumuha nga daw ng pinakukuha siya ng fencing permit at saka yung building permit, nakita naman po ng inyong lingkod na wala naman pong building na pinagagawa. Ayon nga po doon sa engineer ng Quezon City, na sinasabi nga po doon na base po sa dokumento po na pinakita po sa atin ni Mr. Pabodora at Mr. Caboy Omega, na anumang wala namang ginagawang building ay hindi maaaring kumuha. Kumbaga, hindi po ito sakop ng nasabing munisipyo kung wala namang building na ipinagagawa. Pero dahil nga po para maging legal pa rin at wala na rin maging sakit ng ulo si Mr. Pobadora, ay kumuha na rin po siya ng 3 beses na permit. Yun nga pong fencing permit, building permit, at yan po ay sa barangay maging sa munisipyo. At ang masakit pa po dahil sumbong din ng ating kasamang si Pobadora, bago natin ipakita yung mga ilang litrato at saka video po na ginanap dyan mismo sa Payatas, Quezon City ng kahapon po yun, araw po ng linggo, no? Na kung saan nga po ay pinakukuha po siya ng environmental permit. Ang masakit nga nito, mga ating mga kababayan, imagine nyo, kasama rin nila ang napag-utusan o nagmagandang loob na kumuha ng nasabing environmental permit. Pero nakakapagtaka, ayon nga kami sa Pobadora, no, na nasabi niya na bakit kailangan hindi marilis-rilis yan lang sa permit, environmental permit. Samantalang matagal ng bayad yan. Doon siya nagtataka na hindi pa lumalabas. Kasi ang alam ko sa ganyang permit, no, kung once na nakakuha kayo, pinakamatagal na po ang ilang araw na inaabot, kasi pipirmahan pa po ng Office of the Mayor, na kung saan nga po aaprubahan po yan kung kayo ay nabigyan po kayo ng pagkakataon na makakuha nga po kasi importante po, no, yung pagka nagnegosyo po tayo ng anumang uri ng negosyo, hinihingan po talaga tayo ng environmental permit. Kasi kung yung bang negosyo ninyo ay kumbaga kaibigan ba ng kalikasan yan, hindi ba makakasira sa kalikasan yan, napaka-importante po, lalo nga po junk shop, ano, nakikita nyo yun, lahat na ng klaseng mikrobyo nahandyan, pero sabi nga nila, no, nasa basura ang pera. Kaya isa rin yung pinananawagan ng ating kasamang si Pablo Pobadora, yun nga kanyang environmental permit, na kung saan matagal na po daw itong bayad. Bakit hindi pa daw po nirelease ng munisipyo? Ano daw po ba ang, kumbaga, kung hindi lang niya sinabi, pero siguro po nasa 2 linggo na po mahigit ang nasabing permit, na kumbaga ito binayaran niya, kumpleto po lahat, pati nga yung hindi naman building, kasi nakita ko po sa area, no, ipapakita po sa video at saka sa mga
nakalap po naming location na wala naman building talagang pinapatayo. So ang iniisip namin, bakit, yun nga, ang tanong ko nga kami sa Pobladora, bakit kumuha pa kayo ng yung fencing permit at saka ng building permit? Samantalang wala naman kayong building na ipinatatayo dahil junk shop nga po yun eh. Napaka-social naman ka ako ng junk shop na to kung may building pa, no? Kasi nakita ko yung location niya, although talagang yung wala nang masyadong mga stock niya dahil na-i-deliver na nga ni Mr. Pobladora, pero yung mga nagdaang araw pong napasyalan ko po yung kanyang shop, ay talagang punong-puno po yung wala po kayong madadaanan dahil bukod sa marami pa siyang trabahante, punong-puno po yung kanyang bodega. Pero ito po mga yung pagdalaw po ng inyong lingkod, bago po namin i-coverage yung nasabing junk shop ni Mr. Pobladora, ay talagang maluwag na po talaga yung location niya na talagang makikita nyo na nakasalangsang na po at ready for delivery na po. At ang ito pa nga pong masakit dahil sinagot na rin po ng council po ni Mr. Pobladora yung nasabi nga pong reklamo niya dahil ito daw pong katabing business niya na nagngangalang Amado, no, si Bilya, na siyang nagreklamo o nagtitutu daw doon sa munisipyo. Base po sa kanya, kay Mr. Pobladora, mukhang malakas nga po daw po sa Office of the Mayor dyan sa munisipyo ng Quezon City, kung saan siya daw po yung nagsusumbong doon, nagrereklamo na wala daw pong building permit, fencing permit, environmental permit, lahat na nga po ng klaseng permit ay inasikaso po ni Mr. Pobladora. Pero ang nakakapagtaka po sa kanya, nabayaran naman po niya lahat yon. Kumbaga, kumpleto po siya ng mga dokumentong ipinakita po sa inyong lingkod na makikita nyo po yan maya-maya sa isang saglit, no? Na kung saan nga po yung mga dokumentong sinagot ng council niya at yung lupa nga, ano nga ba yung nasasakupan niya at ipinakita pa po niya sa amin yung plano po na original. Ito nga po ay, kumbaga, ang lawak po nito ay nasa 3,321 hectare na dating nasa almost 600 lang, pero dahil nga po siya ay nakipag-ugnayan sa Mahardicans Recovery Team sa pamumuno po ni Caboy Omega at binigyan naman po siya ng kumbaga tulong din po dahil inaanak nga daw po ni Daniel Prañesa, although ngayon lang talaga siya nag-accommodate ng nasabing Mahardican, ay na-i-award nga po sa kanya yung 3,321 hectare. Talagang napakalaki po sa totoo lang. Kumbaga, malamang yung kanyang kalapit na junk shop ay naiinggit. Alam niyo po, sa larangan po ng pagninegosyo, hindi po yan maiiwasan, ano? Yung inggitan po dahil alam po ng kalaban ni Mr. Pobladora na malinis po kasi ang hawak na titulo niya. Hindi katulad nga naman tong inireklamo niya na wala namang, hindi naman to sumagot, maging ang kanyang lawyer, no? Yung sinagot naman niya kung ano yung mga dokumentong hawak niya, na hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin pong tugong maging ang munisipyo po. Kaya Mr. Pobladora, no, sa talagang ang programang Kasigidora Action Agad ay willing pong tumulong sa inyo na makuha po ninyo yung environmental permit na talagang nabayaran nyo naman po. Kaya lang po ang masakit, napansin po lang inindigot kahapon, ano, merong isang member din po ng Maharlika na naglalakad po ng nasabing environmental permit. Kaya nasabi po namin sa kanya na hindi mo na kailangan ipalakad dyan, malamang yan, kailangan mo lang i-follow up mismo dyan sa munisipyo ng Quezon City para makuha mo. Kasi yung mga ganyan, malamang hindi pa napipirmahan yan, no? Pero sa tagal naman, hindi naman siguro tatagal na yan, hindi mo na kailangan ipalakad pa yung environmental permit na yan. Maaari kang magsadya doon o pwede kang samahan doon ng inyong lingkod para makuha mo yung nasabing environmental permit na yan. Kasi napaka-importante yan, no? Diyan malalaman kasi kung nabigyan ka ng environmental permit, ibig sabihin niya, malinis pa rin yung lugar mo. Although yan ay junk shop. Kumbaga, alam mo naman sa panahon nila, magtatag-ulan, kaya yan talaga, lahat po ng business na may kinalaman talaga sa mga ganyang uri ng pagninegosyo, ay kailangan po talaga ng nasabing permit na yan. Hindi katulad ng pinapakuha sa inyo na building o fencing permit, Mr. Pobladora. Hindi na kailangan niya kasi wala kang building. Otherwise, magpagawa ka ng building. Alam mo to mga kababayan, no, talagang yung ating may mga uri po na talagang pagninegosyo. Napaka-importante po talaga na alam natin yung negosyong pinapasok natin. Kasi nandyan yung mga maiinggit sa inyo, matutuwa sa inyo, lalo na iisang negosyong kinilalagyan nyo, pareho kayong junk shop. Naturalmente, lalo na yung lupang kinatitirikan ng iyong pwesto.
ay legal. Ibiruin mo yung 3,321 hektar na napakalaki compared doon sa kalaban mo na sabihin natin na yun lang yung kinatitirikan tapos hindi pa yung legal na kung tutuusin, maaari mo pa nga yun makuha eh. Kasi base nga doon sa pinaliwanag ni Mr. Caboy Omega, nakalagay doon 3,321 hektar. Almost. Ibig sabihin, sobra pa doon. Kaya ano yung nirereklamo ni Mr. Sibilia na sumobra daw yung, kumbaga nilagpasan mo yung kanyang right of way. Actually yan, pwede lang, kumbaga, kung tutusin, wala ka namang kasi sakop po pa rin nga yun sa kanya. Pero dahil nga, yun nga sa'yo, sumbong sa ating programang Castigadora Action agad, ay agad natin a-actionan yan, yung nasabing mga reklamo sa'yo. Kaya makita nyo po sa video yung mga dokumento po, no? Panood nyo po yan sa isang saglit. Yung makikita nyo nga po dyan, yung sinasabing mga dokumento na nagsasabi nga po na yung kumusya sa barangay permit, sa Municipal Quezon City, at yung sagot nga po sa kanya ng legal counsel niya, na yung nirereklamo ni Mr. Sibilia, na sinasabing illegal daw po yung nasabing kanyang pwesto nga po, no? Nakikita nyo po dyan, nakita nyo po sa screen, na kung saan nga po yan, na may nakalagay pang establo, ini-explain nga po yan ng kanyang counsel, yung mga legality po na hawak nilang dokumento. Kaya wala po silang paglabag sa nasabing junk shop dahil lahat naman po ng mga kahit nga po hindi requirements, kinuha ni Mr. Obadore para kahit papano, naka-accommodate siya sa hinihingi ng munisipyo na although may pabalik-balik dyan. Kaya nalalawagan po tayo sa City Engineering na sumulat na sa inyo si Mr. Obadore, wala pa rin po kayong sagot. Napakalinaw po doon na wala pong building na pinagagawa sa kanyang junk shop na pwesto. Kaya bakit kailangan hihingan nyo siya ng fencing permit at saka ng building permit? Totoo hindi na po kailangan eh. Dahil yun nga pong nasabi, malawak lang po yung location niya. Kung meron hindi naman masasabing building yung istruktura doon, parang kumbaga pagsasalangsangan lang po yun ng mga basura na nakita po ninyo, na makikita po niyo sa video mamaya, no? Na kung saan nilibot po na yung lingkod, yung gaano po kalawak talaga ang kanyang junk shop. At sa dami din po niyang kanyang mga tauhan na talaga natutulungan naman po ni Mr. Obadora. Pero mo, ilang pamilya bang umaasa sa kanya? Kumbaga, hindi lang isa, napakarami dahil sa dami ng pwesto ng junk shop niya na nakakatulong talaga sa pamilyang binigyan niya ng hanap buhay na imbis na mag-inuman, gumamit ng pinagbabawal na gawin. Sa pamamagitan po ng kanyang junk shop, ayon kay Mr. Obadora, ay nabigyan niya ng magandang kinabukasan yung pamilyang nakakatulong siya. At the same time, yung junk shop niya ay at the same time, nakakatulong pa rin sa environmental yan. Alam niyo kung bakit? Kasi nababawasan yung mga basura natin sa bahay na imbis na itatapon na lang natin ng walang pakundangan. At lalo ngayon na napakahirap na umunta ng mga tracking ng basura, lalo dyan sa Barangay Ampit 1, no, na reklamo dyan sa Durabel, na halos ilang linggo na silang hindi sumusulpot yan, mga kababayan, na kumuha ng kanilang basura. Kaya natatambakan na rin ng Durabel at siguro iba't ibang subdivision din. Ayon nga dun sa impormasyon na nakakalap natin, mukhang sira na naman daw ang tracking ng Barangay Ampit 1. Maaari naman kayo makipag-ugnayan sa Office of the Mayor dyan, kung sira ang inyong tracking, para lang sa ganun ay makuha po ninyo yung mga basura dyan sa Ampit 1 na nagiging sanhi na rin po talaga ng provision, lalo nga po mga subdivision yan. Hindi maiwasan at dyan pa naman sa Durabel, laging may nag-uokasyon. Kahit nga hindi nila birthday, hindi nila kasalan, hindi nila anniversary, talagang pag may nalaman sila may okasyon, maging sila nag-uokasyon din. Kaya happy listening din po, no, sa pamilya Omega, no, na kung saan lagi nakasubaybay sa ating programang Castigadora. Maging ang Maharlikas Recovery Team din po na lagi nakaagapay po yan. Maging si Mr. Daniel Pranesa na talagang umaagapay po sa programang Castigadora Action Agad. Ang inyong lingkod po, si Master Jenny, na siya nagbibigay po ng pagbabalita at impormasyon po na makakalap po niyo sa mga malilinis na titulo. Kasi ang dinalaw po ng inyong lingkod, yun nga pong humingi ng tulong sa amin na maliging legal nga po yung kanilang titulo, no, na malinis na titulo, na katulad yan, negosyo yung pinag-uusapan doon. So napaka-importante po talaga na ang pagnenegosyo ay maging maayos. Kaya babalik po ang ating programang Castigadora sa isang saglit lamang po. Arito na ang programang Castigadora Action Agad. Mapapakinggan at mapapanood sa internet broadcast. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV.
Ang kastigadora ay bumabatikos sa mga tiwali ng ating pamahalaan. Walang takot, walang gulat at nagbubulgar sa likod ng mga balita. Ito ang kastigadora aksyon agad. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Master Jenny, para sa programang Kastigadora Aksyon Agad. Muli po nagbabalik ang programang Kastigadora Action Agad. Ipapakita po natin sa ating screen ngayon yung video po na nagaganap na kung saan kinover po ng inyong lingkod kahapon. Makikita niyo po sa video yung lawak po ng pag-aari po ni Mr. Pobadora na talagang kinasasakupan nga. Ito nga po ay sa lawak po nitong 3,321. Napansin po ninyo na talagang yung junk shop kaya, iba't ibang uri nga po ng mga kumbaga nabibenta ng Mr. Pobadora, yung mga lata, lahat po ng klaseng basura na andyan po, nakikita nyo, no? Pero nakikita nyo nga po, nasa basura nga po ang pera. Kaya dyan nga po ay pinapakita sa video yung mga location po na pag-aari nga po na legal na po at malinis na titulo na po ang hawak po mismo ni Mr. Pobadora na hindi na po pwedeng questionin. Sabi nga ni Cowboy Omega kahapon, nakasama ko nga po sa nasabing coverage po dyan sa Payatas, Quezon City sa pag-aari po ni Mr. Pablo Pobadora na ang lahat ng dokumentong hawak niya ay talagang certified true copies at talagang lahat niya, kumbaga yan, kung tutuusin nga, hindi lang dapat yan ang sinasakop niya dahil more or less, ibig sabihin ng more or less po, higit o bababa pa dun sa nasabing lawak ng kanyang kinasasakupan na kung saan nga po ay binigay po sa kanya ng Accompanyado Real Estate sa pamumuno nga po ni Mr. Daniel Prañez at may mga dokumento pong hawak. Kaya nga po yan, sinulatan sa munisipyo at ipinaliliwala doon anong kinu-question nila, ano yung mga kailangan bayaran. Legal nga po yung kanyang hawak na dokumento na kung saan na-coverage po yan kahapon, no? At talagang yung mga trabahante po, nakilala din po ng iyong lingkod at nakapanayam sila. Yun nga, malaking bagay yung naitutulong sa kanila ni Mr. Pobadora, yung nasabi nga po na junk shop. Kaya syempre, ang pinag-aalala ni Mr. Pobadora, yun yung kalapit lang niya, isa lang naman ang negosyong kanilang iniikutan, ay hindi na pinag-iinitan siya ng munisipyo dahil meron nga daw nagsusulsul dyan sa munisipyo sa tanggapan nga po ng Office of the Mayor Herbert Bautista na kung saan nga po ay talagang dumulog na siya sa ating programang Kastigadora upang kanyang maibulalas nga po yung kanyang hinaing nga po sa ating programa na kung saan lahat naman po ng klaseng permit ay kinuha na po niya para wala na nga pong masabi. Kumbaga kung tutusin yung mga ayon nga sa kanyang council, hindi na nga niya kailangan kumuha ng mga ganun pa. Kasi unang-una, wala pong ipinatatayong building. Hindi po kailangan yun. Ayon pa rin po sa tagapagsalita nga po ng Maharlika Recovery Team na kung saan ang napakalawak po na ipinagkaloob po kay Mr. Pobadora ay talagang legal. Wala pong pwedeng sinong mag-question. Kaya nga hanggang sa ngayon yung kanilang sagot o sulat ay hindi pa rin po nasasagot ng tanggapan po ng engineering. Kasi talagang hindi nila masasagot dahil sa mga dokumentong pinanghahawakan nga po ni Mr. Pobadora na doon hindi talaga nila kayang sagutin dahil doon pa lang sa mga dokumentong hawak niya ay nagpapatunay na talagang walang building na kailangang ikuha ng permit. Yung environmental permit po, mga kababayan, talagang kailangan po natin kunin yan kasi para po yan ay pagbibigay po sa inyo ng permit na malinis pa rin po ang inyong junk shop na hindi rin masyadong makakapurvisyo sa inyong mga trabahador na ibig sabihin, sumusunod po rin po kayo kasi ang gusto pa nga meron pa daw mga uniform ang nasabing mga trabahador. Na yun nga ay kinundi na nga ni Mr. Pobadora na bakit kailangan mag-uniform pa yung mga tao ko? Mga basurang inahawakan yan Kailangan pati pa rin siya na big boss. Dun pa lang, hindi naman na kailangan magsuot naman kasi mga basura nga, kalakal nga ang inaayos nila Kaya napakalino ng mga kababayan na talagang isang malaking kangaroo yung ginagawa nila na parang pinupurwisyo nga po siya. Kaya siya talagang lumapit na sa aking programang Kastigadora Action Agad para aksyonan nga po ang nasabing reklamo ni Mr. Pobadora. Kaya nga kahapon, makikita po ninyo sa litrato, lahat po ng mga PSD rin po ng member ng Maharlika Recovery Team ay nag-escort nga po sa inyong lingkod para yung pagko-cover ko nga po dyan sa Payatas. Sa talagang lahat sila dumalo, member ng PSD, ng Maharlika Recovery Team,
at the same time reporter din ng Castigadora Action Agad ay nandyan upang tingnan nga po yung nasabing reklamo ni Mr. Pobadora na talagang kung gaano yung ginagawa sa kanyang porbisyo na talagang kailangan mag-uniform. Kasi ngayon nga lang, kahit nga po ako, mga kababayan, ngayon po ako nakarinig na kailangan talaga nagtatrabaho ka sa junk shop, naka-uniform talaga. Marurumihan naman yan Hindi naman na kailangan, kumbaga sabi nga ni Mr. Pobadora, imbes na yung gagasusin ko pa dyan, itulong ko na lang sa aking mga trabahante na nangangailangan. Mas maigi pa kaysa pagkapagawa ko pa sila ng uniform, lahat-lahat. Gastos lang yan Yung pagkuha ko ng building permit na hindi naman kailangan, binayaran ko. Kumuha ko sa barangay, binayaran ko. Kumuha ko ng permit, environment permit, kinuhaan ko na hanggang ngayon na isang mga dokumento ay wala akong hawak. Ang tanging hawak ko nga lang naman, sabi niya, ay yung papel ng Mahardicans Recovery Team. Talagang napaka-importante yun kasi talagang kumbaga, dapat lang na nasa kamay niya, Mr. Pobadora. Kasi katulad niya na may mga tao, may mga kapitbahay kayo dyan, na kapitbahay sa negosyong junk shop na naiinggit sa inyo, natural. Kailangan nyo ng dokumentong yan. Kita mo naman, hindi sila makasagot ngayon ang engineering, Hindi nila masagot yung sagot ng legal counsel po ng Maharlicas na kung saan ay nakasaad nga po dyan kung ano po yung nasasakupan ni Mr. Pobadora, kung ano nga po yung talagang legal na malinis na titulong hawak niya, ano ba yung sinasabi ni Mr. Sibilia na inireklamo niya si Mr. Pobadora na nalagpasan daw. Nakalagay nga po dun sa papel na ipinakita po ni Mr. Pobadora ay more or less. Sa pagkakaintindi po na yung liko sa more or less ay kumbaga maliit dun sa sobra doon. Yun po, kung tama pong sabi yung inilikod, Kasi napaka-importante po, yung sinasabi nga nila na, sabi nga ni Mr. Pobadora, ako naman naghahanap buhay lang ng maayos. Kumbaga, para matulungan ko yung aking pamilya, mapag-aral ko yung mga anak ko, maging din yung mga empleyado ko, pero ang nangyayari, ang pinaghahanap buhay ko sila. Nagdagan mo pa ng mga maglalakad kunwari ng mga dokumento at nangihingi sa kanilang kaukulang halaga. Samantalang nga naman bayad na yun. Bakit kailangan magbigay ka pa? Bakit kailangan maglagay ka pa? Bayad na nga Ang masama, kaya ka naglalagay, kulang ang pambayad mo, wala kang pambayad, bigyan ka ng extension. Nang alam kong kahit pa paano konsiderasyon para doon sa taong mag-aasikaso ng dokumento mo. Pero ang lagay na nabayaran mo na lahat ng mga document o mga hindi kailangan dokumento, ay kumuha ka ng permit para na rin sa kapayapaan ng kalooban mo na wala lang silang ginugulo sa'yo, ay kinuha mo pa rin, magbabayad ka pa rin. Kaya po alam nyo sa programang Castigadora, hindi po kinikilingan yung mga ganyang sitwasyon. Kaya nga po, sabi nga po ng ating Pangulong Duterte, kailangan talaga yung mga ganyang uri ng mga nasa gobyerno, kailangan talaga yan litisin na tanggalin. Happy listening po sa MMDA Director na si Danilo Lim na kung saan ang kanilang Vice Chairman pala dyan sa MMDA ay si Prisco Sangwan Jr. Talagang kumbaga talagang ang kanyang mga kasama sa nasabing pamunuan ay talagang kadikit. At the same time, ay talagang nagtatrabaho talaga ng gusto. Kaya po sa ating mga kababayan, kung meron po kayong mga reklamo sa MMDA o meron kayong mga napupuna, lalo po yung mga mahilig mag-YouTube, talagang i-report lang po ninyo sa MMDA, nakalagay na mmda.yahoo.com po, na kung saan nga po ay pwede po kayong magbigay ng mga video, suggestions, na makakatulong po na mapabuti pa yung MMDA at the same time yung mga tiwaling MMDA traffic enforcement ayon nga po kay Mr. Danilo Lim na kung saan pwede po kayo magbigay ng suggestion at agad-agad po niyang aaksyonan. Kaya nga po nasabi niya kaya siya magdadagdag ng sahod para rin po maiwasan yung mga pangingikin, mga tiwaling traffic enforcement. Based din po dun sa nakita kong bulletin board po ng MMDA, ay talagang sa ngayon ay nagsasala po talaga si Danilo Lim ng kanyang mga makakasama po sa nasabing MMDA, para maiwasan na din po yung mga kotong, yung mga panlalamang. Pero syempre nakakalungkot din po, meron din po mga MMDA na mga traffic enforcement na napapahamak din po at nasasaktan din po ng mga motorista. Mga nakita rin po siya mga record na yun na talaga naging bayani rin po ng mga MMDA na mga traffic enforcement na talaga nagtatrabaho at nagseserbisyo po sa publiko ng may mabuting at
mabuting kalooban na talagang ginagampanan nila yung kanilang trabaho pero napapasama pa din po at nasasaktan sila ng mga motorista po. Siyempre, binabati ko po dyan sa Korea, sa Seoul, Korea po, no? Ang si Soji Sab na kung saan nga ibinalita niya sa atin yung matatapos ng kanyang 007. Yan yung Korean something na kanilang version po. Kaya nga sabi niya na laging tumututok sa programang Castigadora. Ngayon, ang bagong lang inyong lingkod na si Master Jet, ang Castigadora Action Agad, ay babalik po lamang sa isang saglit lang po. Narito na ang programang Castigadora Action Agad. Mapapakinggan at mapapanood sa internet broadcast. Ito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV. Ang Castigadora ay bumabatikos sa mga tiwali ng ating pamahalaan. Walang takot, walang gulat, at nagbubulgar sa likod ng mga balita. Ito ang Castigadora Action Agad. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Master Jenny, para sa programang Castigadora Action Agad.